Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Pork barrel po mga kaibigan, ho? Ang sanhi ng naging iringan sa Kamara. At napabalitang muntik ng pagsibak sa pwesto kay Alan Peter Caldero Cayetano bilang House Speaker. May birada na naman itong si Presidente Duterte labang kay Vice President Leni Robredo at sa mga kritiko. Ang sabi niya lahat naman daw inaasahan puro complain lang, whatever we do or not do, ayon po yan kay digong nyo. Mukhang tanggap na po ni... Ito yung sinasabi ko, nakita ninyo ito si Samuel Martires, yung pong ombudsman. I-abolish na lang daw ang ombudsman, sabi niya mga kaibigan. Dahil wala raw nais tumistigo laban sa mga kawatan sa gobyerno. Alin, titistigo para kumita kayo, tsaka yung sandigan ng mga walang hiya. Talagang yan ang sinasabi natin, nakita ninyo. Pagkahaba-haba man ang prosesyon, dyan din ang tuloy. Makikita mo, wala namang ginagawa Hindi na bali dun sa ibang kaso. Nagbibigay siya ng, ng ehemplo ng kaso na walang tumitistigo. Paano yung, kaso na hindi kailangan ng testigo? At kung kailangan man ng testigo, nasa ombudsman yun. Pwede bang hindi dumating yung mga yan o sumipot yan kapag kaya ni mga sinubpre na ng ombudsman? Katarantaduhan yan. At eto mga kaibigan, nagising na sa katotohanan. Bumalik na sa katotohanan itong dating speaker na si Pantaleon Alvarez. At sinabi niya na yung susunod na presidente napipiliin ng mga botante dapat yung merong kakayahan, may kaalaman. Dahil dito sa pandemya ay natuklasan wala palang kakayahan mga kaibigan at kaalaman. At sasampahan daw ng kaso itong mga mining firm. Nasangkot po dyan sa Dolomite ayon sa lalawigan ng gobyerno sa lalawigan ng Cebu. At nakita nyo ba yung viral mga litrato? Litrato nakuha dyan sa Manila Bay. Wala pa hong gasinong ulan, ambon pa lang, nangitim na po. Bumalik na rin sa katotohanan. Yung pong mga itinambak nila dyan ay inanod na kagad ng dagat. Ang daming issue ngayong araw na ito. Ano man ang gawin nilang pagpigil, ano man ang gawing pansariling pagsupil ng malalaking himpilan, mga kaibigan, sa mga katotohanang nagdudumilat ngayon sa ating bansa. Ang sabi nga walang baho na hindi aalingasaw. Bueno mga kaibigan, ito ho mga balita. Umpisahan natin dito sa nakita ninyo ang kawalang hiyaan po sa House of Representatives, mga kaibigan. Ito hong muntik na, di ba, na mapatalsik sa pwesto si Caldero, dahil may mga congressman na nagreklamo sa hindi po patas na distribution sa kanila ng pork barrel, mga kaibigan. Ito ho ang pinag-aawayang pondo, alam ba ninyo kung magkano? 4.5 trillion
nakapaloob dito sa 0.45 trillion budget proposal para sa susunod na taon. Pinagmulan pala nito yung unequal o hindi patas na pamamahagi ng pork barrel, mga kaibigan, na umaabot sa 397 billion in lump sum. Lump sum ito na nakaparada sa Department of Public Works and Highway Robbery. Ayon po sa ilang mambabatas, mga kaibigan, yung mga congressman nag-away-away dahil po sa partihan ng pork barrel. Mga kaibigan, na pinagbibiyak-biyak nila ng hindi patas sa mga distrito at mga rehiyon. At yan ay nagresulta nga po sa muntik ng pagpapatalsik kay Caldero, Cayetano. Di ko na pakahahabaan ito sapagkat naiintindihan naman natin, mga kaibigan, na itong pork barrel, alam po ninyo, kala ko ba naniniwala sa batas ito? Yan, nakikita na ninyo Ito, anong klaseng mga tao ito, mga kaibigan? Tayo po ay nasa pandemya, ang kabuhayan ng tao'y bagsak lahat. Ultimong malalaki, maliliit, lalo na yung mga wala. Pagkatapos, ang pinag-aawayan pa rin, mga kaibigan, yung mananakaw nitong mga mambabatas. Bakit natin nasabing pagnanakaw yan? Dahil ang pork barrel po ay idiniklara na yan ng Korte Suprema in any form. Anumang klase mo tawagin yan, mga kaibigan, basta yan pork barrel, labag sa batas yan. At alam naman ninyo, mga kaibigan, na ang mga mambabatas, walang karapatang humawak ng pondo yan, maliban sa kanilang sweldo. Sapagkat ang kanilang mandato sa batas ay lumikha ng mga batas, hindi po magpatupad ng anumang mga programa. Yan ang kanilang mandate. Pero nakita ninyo, kahit meron ng desisyon ang Korte Suprema patungkol po dyan sa pork barrel na yan, yan pa rin na nagiging sanhi ng kaguluhan at away-away sa hanay ng mga mambabatas natin. Ito ba? Sipin ninyo, gumulo sila, di ba? Mga anak pa at mga supporters ni Digongyo ang nagpapagulo sa bansa natin. Hindi ba bawal na nga ang kahit anong klase ng pork barrel, sabi ng Korte Suprema? Gusto natin tanungin, itong nagmamagaling na bata na pipitsugi naman, may gatas pa sa bunganga, pero kung napakalaki mangarap nitong taong ito, si Greco Bellica ng PACC, mga kaibigan. Bakit? Hindi ba sila ang mga kumwestiyon yan sa Korte Suprema, kaya nadeklarang yung pork barrel in any form, yan po ay illegal, mga kaibigan. Ibig sabihin, itong damuhong batang ito, mga kaibigan, ano lang ito? Umaarte lang ito. Nagbabanal-banalan lang ito. Bakit? Kasi po, dahil sila nga ang kumwestiyon niyan sa Korte Suprema at kinatigan ng Korte Suprema ang kanilang argumento na ang pork barrel illegal. Yun ang diniklara ng Korte Suprema. Hindi ba dapat lamang na ngayong meron na naman ganitong malaking usapin,
ito'y daan-daang bilyong piso na paghahatian. Ilan lang ang maghahati doon, ha? Kaya nga sumabog ito sapagkat ilan lang ang mamamantikaan. 397 billion mahigit. Isipin ninyo, mga kaibigan, para sa iilang congressman lamang yan. Bakit natin sinasabi itong damuhong si Belica? Hindi ba dapat siya ang unang-unang nagsasalita ngayon? Kung may katotohanan na sila ay laban sa korap, mga kaibigan. Dahil sila nagsikap niyan Isipin mo, ang hirap nung ginawa mo. Di ba? Kinwestiyon mo, binangga mo nung nakaraang administrasyon. Ano ibig sabihin? Para sa kanya, siguro, lumilitaw yan na labag lamang sa batas ang pork barrel kapag iba magnanakaw. Pero kapag kaalyado nila magnanakaw, wala silang kibo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito sabi ng ibang mambabatas, yan daw allocation na yan, yung inilalaan na yan na pondo, na pork barrel, sa lahat nakatambak, nakaparada dun sa DPWH. Kaya yung Manila Bay, DPWH din ang isa sa implementing agency dyan Di ba? Sila yung nagpatag niyan, sila yung naghakot niyan sa pakikipagsabuatan ng DENR. Ngayon, eto ang sabi dito, lahat daw ng mga pondo na yan are primarily para sa construction. Pangunahin po sa construction, repair, maintenance of roads, bridges, flood control projects, and not for the construction of hospitals and other health facilities. Nakita na ninyo? Yan daw pondo na yan, naka-identify lamang bilang nagagamitin sa construction. Pagtatayo, di ba? Repair, maintenance ng mga karsada, mga tulay, at flood control projects. Pero wala pong construction ng ospital. Mga kaibigan, 397 billion yan Sipin ninyo, ganun lang siya nakalagay. Alam ba ninyo, labag sa batas yun? Bakit? Kasi po, sa budget, kinakailangan naka-identify. Specific, very specific, identified. Kung ano yung itatayo na construction. Ano yung i-repair mo? Di ba? Saan nandun niyang i-repair mo? Hindi, ito generic Mga kaibigan labag sa batas yan Talagang insertion yan, mga kaibigan. At doon lahat kay Mark Villar, sa anak ni Cynthia Villar, nakaparada. Di siyempre, pawang mga negosyo na naman nila makikinabang dyan. Di ba? Kamukha nung nangyari nung araw sa C5 at Taga na itinayo nila, okay sana Kaya lang, sinadya nilang iliko-liko yung pong extension ng C5 para dumaan dun sa mga subdivision niya na itinayo niya. Nagtatayo sila ng mga subdivision, walang karsada pa. Hindi mo alam kung saan ka dadaan. Ngayon, para mabenta ng mahal yung kanilang mga lupa, mga kaibigan, ay yun ang nilagyan nila ng mga ng C5 at Taga nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Hindi ho ba?
hindi identify dito eh. Bawal yun. Kailangan sa General Appropriations Act, kinakailangan ang budget na gugugulin very specific. Malinaw na nakasulat. Halimbawa, magtatayo ng construction. Ano yung construction? Construction ng ano? Dito wala construction lang eh. Pagtatayo ng karsada. Saan yung karsada? At magkano ang magagamit doon sa sinasabing karsada? Dapat yun, itemize yun. Very clear dapat ang saksak sa General Appropriations Act na aaprubahan ng Kongreso. Ito hindi, nagtambak ng isang bulto ng pondo, pinamagatan lang nila na allocation para daw sa construction, repair, maintenance ng karsada, pero hindi mo alam kung anong karsada. Hindi mo rin alam kung anong tulay. Hindi mo rin alam kung anong flood control project. At ang masama, hindi nila naisipan man lang na totohanin. Na gawing makatotohanan. Kahit isa man lang. Wala silang binanggit na ito magpapatayo ng ospital sa ganun lugar, sa ganun distrito, ganung probinsya. Wala nun eh. Dapat ganun yun. Lalo na ito, ospital, na-realize ninyo, nating lahat, na malimit nating sinasabi, yung ginawa ni Mayor Alfredo Lim sa lungsod ng Maynila, naglagay ng mga ospital sa bawat distrito. Ngayon natin lahat napagtanto ang importansya ng ospital. Isa yan sa importanteng bagay. Napaka-importante. Nakita ninyo nangyari sa PhilHealth? Ninakaw lang ang pera. Mga kaibigan, kung tutusin, hindi na kailangan yung PhilHealth. Kung ang bawat lugar sa Pilipinas, lungsod, bayan, munisipalidad, lalawigan, kung lahat yan may ospital. At wala na sigurong gaanong maghahanap buhay na health worker, medical health worker sa ibang bansa. Kung dito ay may mga ospital na makapapasok sila. Hindi. Ang totoo, itong mga walang yang ito, dinidiscourage. Yung pagkakaroon ng libreng serbisyo ng ospital sa bansa. Bakit? Nasa bulsa sila nung ng mga oligarch na nagmamay-ari ng mga ospital dito sa Pilipinas. Di ba? Nakita ninyo? Monopolize na ng mga oligarch dito sa bansa natin ang lahat ng negosyo. Kaya pinapatay na yung mga pampubliko, mga kaibigan, para sila ang makinabang. Hindi ba? Nakita ninyo kung paglaruan yung pera. Sipin mo, ilan lang silang congressman maghahati doon. Ilan lang. Kaya nga sumingaw ito eh. Paano yung iba hindi magkakaroon? Talagang ganyan sa pera. Di ba? Pagka magnanakaw ka ng pera, hindi mo napartihan yung mga kasamahan mo, abay yan na magtuturo sa iyo. Di ba? Para sumabit ka. Nakita ninyo ito, pinagplanuhan nila, mga kaibigan. Ito'y sa harap ng pandemya, bukod pa, sa yang pork barrel ay deklaradong illegal. Labag sa batas. Ibig sabihin, yung pork barrel na yan, ayon sa desisyon ng Korte Suprema, na isa sa nag-question, ito nga, itong damuhong si Utoy, si Belica, na ngayon nasa PACC, wala namang ginagawa kundi magpamedya. Plano lang niya, kumandidato mga kaibigan Wala namang alam yan Masama nga niya, na hospital pa yan nung matalo yan
na kumandidato, di ba? Dinala pa sa abroad dyan para maipa-ospital eh. Oh, ano ang naging sakit? Kita na ninyo, mga kaibigan. Ha? Oh. As it was before, sabi ko dito sa balita, so it is still now. Kung ano noon, ngayon din ngayon, ganun din ngayon. Ha? Ito raw unequal distribution na plano ng Malacanang ay maaring makapagpabagal sa pagpasa ng 2021 proposed national budget. The apparent disparity in allocations of funding for projects of the DPWH in various districts as the root of the conflict now dividing the 300-member House is believed to be, yan ang paniwala. Ang hindi magkakapareho, napakalalaki ng agwat na alokasyon ng pondo. Yung iba, for purposes na masabi lang, meron silang pork barrel. Pero, ang pinakamalaki, ito di ba Nabucco, binulgar ng kinwestiyon ng isang mambabatas, bakit anya sa Taguig, napakalaki ng budget? Kanino bang distrito yung Taguig? Hindi ba dyan sa mag-asawang Cayetano? Ang kakapal ng muka. Sipin mo, mag-allocate ng budget sa sarili niya. Hindi na nahihiya itong mga taong ito. Ang laki na nung nawala dun sa ASEAN. Hindi ba? Tuloy pa rin. Walang kapaguran sa pagsasamantala sa pondo ng taong bayan. Hindi sila napapagod. Mga kaibigan, sipin mo, bilyon-bilyon din yung sa ASEAN. Hindi pa nakontento doon sa kaldero. Talagang hanggat may pagkakataon, talagang walang yan. Kaya nung una, na itong leadership o liderato dyan sa House of Representatives, pinag-uusapan yung term sharing. Di ba? Maghahati sa termino. Ano ang sinabi ko? Ang sabi ko, tandaan nyo yan. Hindi tutupad sa usapan yan. Si Cayetano. Cayetano. Ano nangyari ngayon? Tama ba tayo o mali? Yan na nga eh. Kasi napakadali naman bumasa ng tao eh. Kaya yung iba nagtataka, bakit yung mga pinagsasasabi mo, pagdating ng isang panahon, nangyayari na. Nangyayari, ano ka ba, manghuhula? Ba hindi ho eh. Para mo malaman yun, simple lang ang gagawin mo. Basahin mo yung track record ng tao. Ano ba track record niya? Mga kaibigan. Ano ba yung pinagdaanan niya, yung mga record niya? Ano ba yun? Pag masama ang record, huwag ka nang umasa na may gagawing mabuti yan. Katulad si Isko Moreno. Nakakahiya lang kasi nung unang manalo yan, na mayor, hindi tayo bumatikos, pumuri pa nga ako eh. Binigyan natin ng pagkakataon, baka, kasi lahat naman ng tao mayroong pagkakataong magbago. Di ba? Kaya nga tayo tumututol dun sa mga katulad ng Tokhang, kasi mga tao yan eh. Di ba? Papatayin mo. Sino ka ba? Diyos ka ba? Ang may-ari ng buhay kasi Diyos lang eh. Ang may karapatan lang kumuha niyan, Diyos. Kaya nga ipinagbabawal, di ba, sa batas ng Diyos na huwag kang papatay. Mga kaibigan. Ngayon,
Isipin ninyo, track record lang ang tignan. Iya, si Isko. Natatawa ako sa sarili ko, pero ginagawa ko yung maging mabuti akong tagapuna. Kung mabuti ang ginagawa, kasi may mabuti siyang ginawa. Kasi mahabang panahon, simula nung maluklok si Erap sa Maynila, yung hayop na illegal terminal dyan, di na ipasara. Yun lang ang maganda niyang ginawa. Yung mga vendor, hindi natanggal. Ang problema, ito mga vendor, unti-unti nang ibabalik yan. At meron ng mga stall di ba? Kung ano yung kulay na motif ng kanyang politika, yun ang kulay, asul. Nung panahon ni Erap, orange. Yun lang ang bali ang natupad lang dyan, yung pambababoy na ginagawa sa Liwasang Bonifacio. Kasi yun sagradong lugar yun May batas yan Presidential decree yata, kung di ako nagkakamali, na yung mga park, yung mga plaza, hindi ka pwede magnegosyo dyan. Kasama yan. Marami yun. Yung tinutukoy na beyond the commerce of man. Hindi pwedeng pagkakitaan. Mabababoy. Tsaka unang-una, kaya tayo naglalagay ng mga monumento dyan. Yun simbolo ng paggalang. Pagdakila natin sa mga bayani. Yung may mga malalaking naiambag sa ating bansa, sa iba't ibang larangan. Pagkatapos ganun ang gagawin mo, ginawang kubeta yung park, ang baho-baho, doon nag-iihian, ultimong monumento ni Bonifacio inihian. At yung monumentong yun, hindi ba may base yun, yung pinaka tinutuntungan ng monumento? Akalain nyo, ginawang condominium yung ilalim ng mga homeless. Pinayagan nila yon. At ang masama, merong detachment doon, maliit na presinto ng pulis. Nando doon mismo. Hindi pinapansin. Ang mga sasakyang pampasahero, ginawang parking yun? Illegal parking. Mga kaibig, ginawang illegal terminal. Hindi tama Kaya matagal binabatikos natin yan, pati sa pahayagan. Katunayan, dinimanda ako riyan nung walang yung operator dyan Yun, natuwa tayo. Akala natin pagka pala nabigyan ng pagkakataon nitong si Isko, umanga ako kaya niyang ipatupad ang batas. Wala ka namang extraordinaryong gagawin Kung tutuusin mo, hindi naman kahanga-hanga. Bakit? Trabaho nila yun, unang-una. Hindi ba? Sila may trabaho niyan Palisin mo yung vendor. Hindi, kinukolektahan Mga illegal terminal, kinukolektahan. Nung dating nakaupo. Kaya, natuwa tayo. Yun man lamang. Ang totoo niya, wala pa naman silang naipapakita si Isko. Ang meron lamang mga nagawa sa Maynila, mga kaibigan, Villegas, Alfredo Lim. Dalawa pa lang. Yung nag-iisang underpass na naipangalan kay dating Mayor Arsenio Lacson. Si Mayor Lacson, sa kanya yata nagsimula di ko matanda ngayon, kung yung pamantasan o yung ospital na Maynila. Pero inabot ko kasing may isip na ako, si Villegas. Yung ospital ng Maynila.
si Villegas, si Yeba ang mayor noon ng Maynila. Noong may isip na tayo. Ngayon, ang sinasabi natin, mga kaibigan, mag-ingat tayo sa mga tao. Ito mamaya babasahin natin yung sinasabi ni dating speaker ito, kaalyado ito ni Presidente Duterte. Tumulong ng malaki sa kanya ito, sa kanyang kampanya para maging presidente siya. Kalalawigan niya, kaibigan niya, speaker na unang-unang speaker. Pero ngayon, naliwanagan na ang isip niya. Babasahin natin kung ano yung sinasabi na niya ngayon. Mga kaibigan, nagsasabi na ng totoo. Yun naman ang isang tao, di ba sa nakaraan, binanggit na rin natin ito, para ka lang makapagsalita ng totoo, kailangan wala ka sa administrasyon. Hindi ba? Kasi kung nasa administrasyon ka, tapos sasabihin mo lang mabuti, hindi ka paniniwalaan ng tao. Lalo na kung gagawin mo yan sa pamamaraang magsasabi ka ng hindi totoo, lalo na hindi totoo sinasabi mo, kamukha nila Roque, ni Panelo, tsaka yung mga gagong tagatahol nila sa radyo. Mga kaibigan. May nag-text nga sa akin, sabi, bakit ba ho kahapon anibersaryo ng martial law ni dating Pangulong Marcos, mukhang wala kayong sinabi patungkol. Wala na, sawa na ako dyan Tsaka anin ko yan. Hindi naman issue yan Sa akin, baliwala yan. Kaya mabuti pagtingin mo sa martial law, kaya masama pagtingin mo sa martial law, baliwalang pareho yun. Bakit? Mababago mo pa ba ito? Mabubuhay mo ba si Marcos? Kung gusto mo siyang parusahan, mapaparusahan mo ba yung patay? Kung gusto mo naman siyang purihin, baliwala rin yun. Wala na si Marcos Di ba? Ang importante sa akin, yung tunay na issue ngayon, laban sa Inchik, sa China, mga kaibigan, doon tayo dapat lahat manindigan. Laban sa katiwalian. Sabi ko nung umpisang upo ni Pangulong Duterte, inuuna mo niyo yung drugs. Alam niyo, ang pinaka-priority na dapat inumpisahan ng gobyerno, yung anti-corruption. Kaso, hindi naman pala sila talaga anti-corruption, kundi nag-iintay ng corruption. Na kung paano sila naman ang gagawa ng corruption. Nag-aantay lang pala ng pagkakataon. Ngayon, bakit corruption? Kasi po, lahat ng kabuktutan sa gobyerno, hindi mangyayari yan kung walang corruption. Sa droga, halimbawa, yan bang droga magtatagumpay ba yan kung walang otoridad na kasali dyan? At ang masama, baka may basbas pa yan ang mas matataas pa. Hindi lang sa law enforcement agency. Kaya may shabu, may droga. Unang-una, hinuhuli niyo yung droga para kayong pumapatay ng lamok. Saan ang gagaling yung droga? Doon sa customs. Hindi ba? Kamakailan, inamin din di ba? Ni Digong nyo. Ano sabi niya? Montik na raw niyang ito raw, customs meron siya talaga naman Yun nga, yung hindi ginagamit yung x-ray machine, talagang pinalulusot yung shabu. Mga kaibigan, ako nagbalita niya sa inyo Wala namang ibang impilang nagbabalita niyan
Oh, di ba? Lalo na yung himpilan na wala raw kinikilingan, walang pinoprotektahan, pero may kinikikilan. Oh, sa DNR lang eh. Kano kaya kinita ng mga ito? Sa Dolomite, mga kaibigan. Kung tutuusin niyo, wala akong pakialam. Kaya lang, kino-compromise nila eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman masama tumanggap kayo eh. Ang masama, pag ikaw tumatanggap ka, ang kapalit na, interest na ng bansa mo, ang kino-compromise mo, at interest na ng buong mamamayang Pilipino. Diyan nagiging masama ang pagtanggap ng suhol para sa akin kung ikaw ay nasa media. Hindi ho ba? Ngayon, ito. Illegal itong pork barrel na pinag-aawayan nila. Sipin ninyo, sila yung gumagawa ng batas. Tapos sila yung lumalabag sa batas. Baka purihin pa nga itong mga ito. Ang gagaling yung magnakaw. Kaya ako kayo kinuha eh. Kaya sinuportahan kitang maging speaker dyan, Alan eh. Ang galing mo talaga. Pagdating sa ika nga eh, pagmanipula ng pondo, pinag-aralan mo talaga yan. May masteral degree si, ano yata dyan? Si Alan Cayetano, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang sabi yun ni Presidente Duterte sa recorded speech, di na naman nakita. Mga kaibigan, di naman makapagpakita. Kailan ginawa yun, di natin alam. Ang sabi niya yun daw mga kritiko. Ay may mga nagsasabi na ilang beses binanggit ang pangalan ni Vice President Leni Robredo. Kasama si Vice President Leni Robredo. Lagi raw yan talaga magko-complain, magrereklamo, no matter what the administration does or does not do. Kahit na raw gawin, o walang gawin. President Rodrigo Duterte said in a pre-tape speech last Monday, mga kaibigan, sabi niya, di ba may sinabi siya yung pinupuna ni Vice President Leni Robredo yung mga walang kabuluhang at walang ginagawa talaga. Ang inaantay lang nito, bakuna. Pag yun lang gagawin nila, ba't naubos ang pondo? Wala pala silang programa kung paano nila haharapin ang pagsugpo sa pandemyang COVID-19 na yan dito sa Pilipinas. Nakakahiya sa buong mundo. Hindi ba? Kung ang sasabihin mo lang pala, nagantay kayo ng bakuna. At ang tanong, bakit naubos ang kwarta? Nasaan yung pera? At sa harap ng pandemya, katakot-takot na irregularities ang nangyayari. Manila Bay, pagkatapos yung pork barrel, mga kaibigan, isipin ninyo minamasama yun. Ultimo mga doktor nga, mga medical health workers, hindi ba sila ang nagsabi rin na hindi na namin maintindihan Una, sino susundin namin, nagutos. At saka, walang malinaw na direksyon. O di ba yun din ang sinabi nung doktor, si Dr. Liachon? Di ba? O isa naman yan Ibig mo sabihin, kritiko yan. Pag nagsabi ka ng totoo, kritiko ka. Mga kaibigan,
At saka, nung ayaw kung punahin kayo. Bakit? Anong masama sa pagpuna? Sabihin mo muna sa amin, anong gobyerno sa mundo ang hindi pinuna? Doon sa China. Yun ang gusto nilang patakarang ipatupad dito eh. Kung ano yung ginagawa ng China sa bansa nila, sa Hong Kong, ginagawa. Ngayon ito, pinatutupad nila lahat yan. Kung ano yung gustong ipatupad ng inchik, yun ang nangyayari po dito sa Pilipinas. Sabi ni Duterte, people now are really enjoying the reclaimed area with the white sand at least. Ano? Enjoying? Sinong people ang tinutukoy niya? Yung mga tao niya siguro. Yun na nag-i-enjoy. Laking pera eh. Kinita dyan eh. At saka, nakita na ba niyo yung mga kumakalat na litrato na ngayon kuha dyan sa Manila Bay? May mga kumuha. Kulay itim na ulit. Lumilitaw na ulit yung buhangin. Yung dating burak na buhangin. Dahil, ibig sabihin lamang nun, tinangay na yung mga itinambak nilang dolomite doon. There's really nothing we can do. You do it, they say something. You do it, Lenny say something. What do you want us to do? Ayan daw. Ano raw gusto natin gawin niya? Kahit naman ano gusto namin gawin mo, sabihin naman namin ang tamang gawin mo, hindi mo naman pinakikinggan ng tao sa inchi ka nakikinig eh. Yun naman ang katotohanan eh. Di ba? Meron pa siyang sinabi. Yun daw, ano gusto mong gawin ko? Yung mag-spray ako ng sakay tayo sa aeroplano, helicopter. Mag-spray tayo ng insecticide. Ang laking kapilosopohan, Presidente ng Pilipinas, ganun ang pananalita mo. At ang pinagsasabihan mo, babae. Kaya nagtataka na ako ngayon kung bakit maraming bakla sa administrasyon ni Digong nyo Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Pinalilitaw ni Digong nyo, mga kaibigan, paninira pagka pinuna mo sila. Kasi hindi nila masagot So, dun sila magre-resulta. Pararatangan ka. Di ba yung mga doktor, pinaratangan, nananawagan daw na revolusyon? Atat na atat Gustong-gusto may manawagan na revolusyon Mga kaibigan sinasabi ng mga doktor, sila yung nakataya Di ba? Ngayon, hindi ho paninira yun ni Vice President Leni Robredo. Nagkataon, siya ang nasa posisyon para magsabi kung ano ang sentiment ng nakararaming mamamayang Pilipino ngayon. Ang inaantay nga namin, nakukulangan pa nga kami. Masyadong malambot yung mga pananalita ni Vice President Leni Robredo kung tutuusin ninyo. Pati mga taga-ibang bansa yan ang pinupuna nila Bakit hindi nagsasalita ng si Vice President Leni Robredo? Ang mga tao tuloy walang, parang tayo dito sa radyo. Maraming pwedeng magsalita, magaling. Marami yan. Kahit hindi taga-radyo yan. Maraming alam. Mga kaibigan. Pero hindi ho sila yung sinuwerte na mapunta rito sa likod ng mikropono. Di ba? Mga kaibigan. Pero, ito mga sinasabi natin, siguradong ang daming ganun ang pananaw nila.
At sila ay wala lamang pagkakataon na masabi. Tayo yung nasa may pagkakataong masabi ang katotohanan. Kaya yun ang hinahanap natin kay Vice President Leni Robredo at sa lahat ng leader dito sa Pilipinas. Tignan nyo, itinuturing nila paninira pag hindi na nila masagot. Para mabaliwala yung importansya ng pagpuna. Mga kaibigan. Tsaka ang pumuna po ay karapatan ng kahit sino yan. Gusto nilang alisin yun, yung karapatan na yun. Talagang dapat nabubusisi ang issue para sa ikabubuti yan. Kasi pagka ang issue pinagdidibatehan, nagliliwanag yan. Halimbawa, kamukha yung issue ng pork barrel. Sa umpisa, hindi maintindihan ng tao yun. Kung ano yung pinagmula ng away sa Kongreso. Minamaniobra pa. Yabang nung anak nito, di ba, si Paulo. Pwede niyang baguhin ang speaker kung gugustuhin niya. Di ba? Pwede. Nagagawa nila, manipulahin. Dahil anak siya ng presidente. Mga kaibigan. Hindi ba? Ngayon, pagka nabubusisi, sumunod na araw, nabubusisi na yung issue, doon nagkakaroon ng liwanag yun sa mga tao. Mga kaibigan. Ano man ang lalim ng isang issue, pag yan na pagdebatihan yan, merong marinig mo yung both sides, yung pro and con, mga kaibigan, pag narinig mo yun, magliliwanag sa iyo yung issue. Madadigest mo, maiintindihan mo ang issue. So, ikaw ngayon na nakarinig nun at naintindihan mo, malalaman mo kung ano yung tama at kung ano yung mali. Ngayon kasi ang ginagawa, kailangan sarado saradong digong nyo lang kayong mga Dutertaning. Ganun yan Pinagkakakitaan nila yan Kaya ako, inuulit-ulit ko, huwag kayong papatol doon sa yung mga ganyan, pumapasok sa mga post. Ang gagawin mo lang dyan, delete o kaya delete at saka block. Alam niyo kung bakit? Pag pumasok sa inyo yan, nagkomentaryo yan, i-screenshot nila yan. Yun ang magiging basihan nila para ipakita doon sa magbabayad sa kanila, kila Badoy, kila Moka. Di ba? Ngayon, ang sino mang administrasyon ay may tungkulin yan. Kasama yan sa tungkulin nila. Ipaliwanag ang issue at hindi magparatang. Hindi nyo trabaho yun, paratangan nyo yung sino-sino. Lumalabas kayo naninira Sinisiraan nyo si Leni Robredo Pero kung sila may maisasagot, hahantong ba yan? Magre-resulta ba sila sa paninira? Hindi. Wala Sukol Ang gusto nila, lahat ng gagawin mo, huwag kang pupuna. Yun ang gusto nila. Mga kaibigan. Kaya ako, tatanungin nyo, naku, wala naman yung mga sinasabi ni Vice President Leni Robredo dahil malambot yun kasi disente siyang tao. Di ba? Di man siya kamukha nitong mga ito Nila Roque, di ba? Hindi naman siya ganyan ito ho. Umpisahan ko na muna sabihin dahil kakapusin tayo ng oras sa ating programa sa radyo, mga kaibigan. Ito, binabalita ko sa inyo, baka hindi nyo po alam, na bumalik na sa katotohanan, itong si dating House Speaker, Pantaleon Alvarez, Bebot Alvarez,
At ngayon po, iba na sinasabi niya. Nagsasabi na siya ng totoo ngayon, hindi kamukha nun. Ito sabi niya, yung pagresponde, pagtugon ng gobyerno sa pandemic, mga kaibigan, isang napakalaking pagkabigo. May programa pala ito sa kanyang lalawigan doon sa Davao del Norte. Sabi ni Alvarez, dapat ang piliin daw na presidente sa susunod to be not just a man, hindi lang isang bastang tao na meron tapang, but more importantly, with brains. Kasi yung utak, minsan, ang ginagawa nila para hindi malaman talagang wala pala silang utak, ang ginagawa niya para matakban yun, dadaanin sa bunganga yung matapang, pananakot. Pero hindi niya sinasabi kung sino yun. Alam niyo na kung sino yan. Di ba? Siyempre, sino pa ba yan? Tinutukoy niya, presidente. Tanggapin na niya natin, let's admit it, the handling of the COVID-19 pandemic in the entire Philippines is a failure. So, there's a problem. Something is wrong in handling the problem. Mga kaibigan, yung mismong pagtugon sa problema, doon tayo may problema, mga kaibigan. It is not yet clear. Hindi maliwanag niya hanggang ngayon. When this COVID-19 will end, kung hanggang kailan magwawakas itong COVID-19, and there is no medicine yet, wala pang gamot. This will cross over to the next administration. That's why we need to choose. Ito'y magpapatuloy hanggang sa susunod na administrasyon. Problema ito. That's why we need to choose. Kaya kailangan nating pumili ng isang pangulo, a president who is knowledgeable. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan. Sabi pa ni Alvarez, tinukoy niya rin itong dahilan kung bakit daw tayo dapat pumili ng presidente na malawak ang kaalaman. Hindi puro daldal, hindi puro tapang, nagmamatapang. Ang sabi niya, yung recession. Recession, di ba, yung pagka wala ng mga hanap buhay, di ba, ng trabaho. Another problem is the economy. Yung ekonomiya. Nakita ninyo, ekonomiya natin ngayon. Wala nang kasiguruhan lahat. Namamana na tayo sa dilim. Puro suntok sa buwan. Mga kaibigan, bakit? Isa-isa na tayong sinasaran Sinasanksyon na tayo, di ba? Ng European Union. Yan. Marami pa yan, mga kaibigan. Ano ba solusyon dyan? Kung ano yung makabubuti para sa bayan, yun ang dapat nilang gawing solusyon. Hindi na nila alam ang solusyon sa bayan at sila pa ang nagdadagdag, nagpapabigat sa problema ng bansa. Unang-una, ginawa tayo ng kaaway nang hindi naman natin mga kaaway. Di ba? Inaway mo yung mga bansa. Diyan ka nangungutang tapos kung makapagsalita ka, akala mo, napapakain mo yung mga tao rito. Di ba? Sa Pilipinas. Mga kaibigan, the people are unemployed. Walang trabaho, anya. Business have closed down and OFWs are coming home jobless. Di ba sinasabi natin yan?
at hindi malayo na magkatotoo kapag nagpatuloy pa itong garapal na administrasyong ito, mga kaibigan, sa mga katarantaduhang nangyayari ngayon. Sipin mo, walang habas ang pagnanakaw dito. Ha? Ano gagawin nyo ngayon sa Manila Bay? Dapat doon kayo ilublob eh. Oh, mga kaibigan, ano gagawin? Tatambakan nyo na naman. Tapos, ito meron demanda sa kanila ngayon sa Cebu. Alam nyo, nangyari ngayon sa Cebu. Yung pinagkunan nila ng dolomite, yung bundok. Ang paanan pala nun, dagat. Oh, napinsala yung mga isda ron. Namuti, pati yung mga corals. Ha? Nawala yung natural nung nakulay nung yung dagat, namumuti kasi inaanod, bumabagsak yung mga dolomite doon sa dagat ngayon. So, ang mga mangingisda, kailangan nilang pumunta sa malayo para doon sila mangisda. Bakit? Yung isda, marami rin doon. Sa malapit, yung naapektuhan ng dolomite. Pero bakit kailangan nilang lumayo? Eh yung mga isda, nakakakain na ng dolomite. Baka makalaso na yun sa tao. Oh, mga kaibigan, yung mga OFW, hindi imposible yan. Nangyari na yan. Nung mawala ng trabaho ang mga entertainer sa Japan, sinanksyon tayo ng Japan dahil sa hindi pakikipag-cooperate ng administrasyon ni Gloriang Macapagal Arroyo. Kaya kita ninyo, ano yan? Magkasundo yan. Ang mga taong nakaupo ngayon dito, yun ding mga nagpasasa sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Ay, yung hindi ko nga pala naituloy kanina, yung mga nagtatanong, bakit ho nag-martial law, anibersaryo, wala kayong sinasabi. Sa loob-loob ko, hindi ko na trabaho yan eh. Oh, mga kaibigan eh. Baka may magalit lang sa akin. Saan man ako pumanig dyan, makakainisan ako. Pare-pareho namang hindi kami makikinabang. Di ba? Oh, mabuti na, wag na ako magsalita. Kasi pag nagsalita ako, wala nang trabaho yung mga tagapagsalita nila Marcos. Di ba? Sila Jonathan, si Katok, si Attorney Katok. Diyan nila patunayang magaling sila. Di ba? Pagtanggol nyo si Marcos, nakinabang kayo. Hanggang ngayon, nakikinabang kayo pag may pwesto yung mga anak eh. Di ba? Subukan mong walang mga pwesto yan. Mga kaibigan, kayo magpaliwanag kasi sila nagkakapera dyan eh. Magkakapera ba ako dyan? Para sa akin, ang issue, corruption at saka yan China. Lahat yan nagsisimula sa corruption. Pag corrupt ang gobyerno, nakita ninyo, si Simato, wala nang pakundangan, di ba? Alam niya na makakapinsala yung dolomite. Pero ano ginawa? Tinuloy. Pinupuri pa siya ni Digong nyo. Mga kaibigan. At least daw may nagawa sila. Alin? Alin ang ginawa nyo? Ang pinakikita nilang ginagawa nila yung cosmetic. Mini-make-upan lang. Mga kaibigan. Ayun, humuhulas na yung kwan. Yung dolomite sa Ross Boulevard. At doon sa Cebu. Kaya nga, ididimanda sila eh. Yung mga ahensyang may kinalaman dyan, mga opisyales. Sa, mga ahensya. Na may kagagawan dyan. Pati na yung mga kontraktor. Yan ang dapat pinag-uusapan ngayon. Sino kinuwang kontraktor dyan? Di ba? Sabi pa ni Alvarez ito binanggit niya rin itong maritime dispute with China. Ang sabi niya,
there are about 200 American battleships in the Pacific. Meron anyang mga 200 American barkong panggera ng Amerika sa Pasipiko. We will be caught in this conflict. Tayo'y madadamay dito because we are near China. The President must be capable of handling the situation. Dapat merong kakayahan na ang presidente na hawakan itong sitwasyong ito. He must have balls. Dapat may betlog siya. The President must have a clear stance. Dapat maging maliwanag ang kanyang paninindigan. Mga kaibigan. Sino pa yun? Kung sa bagay, baliwala na yung sinasabi ni Alvarez tungkol doon na kita, mga kaibigan. Sa kanila, kuntil-butil pa yung paliwanag nila. Puro padaplis Tayo nga, niliwanag na natin yan, di ba? Ilang beses na. Yung sinasabi niyang tayo'y madadamay dyan dahil malapit tayo sa China. Hindi yun ang problema. Ang pinaka-problema, ipinauubaya sa inchik. Ang ating bansa. Ang ating mga teritoryo, maging yung dito na mismo sa atin. Yung Fuga Island, yung Cavite, yung binenta nila Rimulya, yung Manila Bay. Sabi ko nga sa inyo, ang laki ng project na gagawin niya sa Manila Bay. Yan din si Dennis Uy. At yung kumpanya ng China, na yung 4 na letrang C. Yun yung kumpanya na binlacklist ng Estados Unidos at blacklisted na rin sila ng ibang bansa katulad ng Australia. Dahil sa ito yung nag-engage sa construction ng military facilities ng China sa mga teritoryo natin na inaangkin nila at inaagaw sa atin. Mga kaibigan, yan din yan. Sapagkat yung 40% ng mga karamihan sa negosyo, ito, specific itong CCCC na to, itong kumpanyang ito na binlacklist ng, isa sa mga binlacklist ng Amerika at saka ng ibang bansa, mga kaibigan. Ang nagpipinance dyan, gobyerno ng China. Di ba? Iyan yung pinagmamalaki nilang build. Mga kaibigan. Pag siningil ka na, gusto ka singilin kahit kailan nila gusto, abay, ite-take over nila yan. Sa ayaw mo't sa gusto. Ikinompromise nila ang Pilipinas. Ikinokompromise nila tayo. Bakit? May basihan ba ito? Yan yung ginawa nila sa ibang mga bansa na pinautang nila hindi ho ba? Ganyan ang gusto nilang gawin dito sa Pilipinas. Namuuna na negosyong sila kumita. Ang masama, pati pera ng gobyerno natin, pinagagamit sa inchik, binibigay sa inchik. Mga kaibigan, nagtatayo, sipin mo, sa Amerika, isa sa dahilan na binablacklist sila. Ang trabaho, ginagawa ng mga inchik na pinapupunta rin sa Amerika, pinapapasok sa iba't ibang bansa, lalo sa Amerika. Kunyari, estudyante. Pero mga ano yun? Mga intelligence yun ng kanilang gobyerno para tiktikan ng Amerika. Di ba? Kaya nga,
number one sa piracy ang China, di ba? Lahat ng mga naiimbento sa Amerika, kung saan bansa, kinokopya nila. Ginagawa nila ng paltok. Mga kaibigan, pirated. Oh. Pagkatapos, pinapasok yung mga, kuha nila, yung mga lihim ng seguridad ng bansa nila. Ganun pa lang, pinagsasara na mga consulate doon. Dito, akalain ninyo, ang AFP pumapayag, DND, pumayag na magtayo ng communications facilities ang China sa mismong kampo ng Armed Forces of the Philippines. Hindi pa ba ito sell out? Hindi pa ba ito tahasan? Hindi pa ba tayo nakakahalata na ang Armed Forces of the Philippines hawak na ng China? Dapat yan Armed Forces of the Philippines of China. Mga kaibigan. Hindi pa ba nakakahalata itong mga Pilipino? Isipin ninyo, doon tik-tik-tik-tik la pa lang sa mga eskwela, dito, isipin mo, tinatayo na, ini-install na ang mga communications facilities nila sa ating kampo ng ating armed forces. Dapat yan, Armed Forces of the Philippines na yan. Mga kaibigan, panganib na yan harmful na yan Tapos yung mga strategic na ating depensa, tinatayuan ng airport. Mga kaibigan, airport ng Inchik. Isipin ninyo yan. Ngayon, sabi nga sa inyo, yung Taiwan, balak na girahin na ng China yan. At naghahanda na ang Taiwan. Yung mismong presidente nilang babae, tapang. Sa military exercise, sumasama Yung Puga Island, di ba? Ang lapit niya sa Taiwan. Kaya, kinukuha ng mga Inchik yan. Tinatayuan nila. Di ba? Nang kunyari, negosyo. Para wala kayong lalabasan. Sukol na sukol ang Pilipinas. Wala na tayong national security sinasabi. Wala na yun. Mga kaibigan. Magagawa ba ng tunay na militar, galing ka sa military, katulad ni si Mato, yung katarantaduhan pinagagawa ninyong yan? Pipinsalain ninyo, sarili ninyong mamamayan. Kumita lang kayo ng pera sa Inchik. Hindi ho ba? Inchik din ang mga nakakontrata riyan diyan sa DNR. Mga kaibigan. Kaya ito sabi yung probinsya ng Cebu ay pinag-aaralan na ang isasampang kaso laban sa dalawang mining company na sangkot sa produksyon ng crushed dolomite doon sa Alcoy Town. Sa bayan ng Alcoy sa Cebu. Dahil sa hindi nito pagsunod, pagbabayad ng local tax ordinances and requirements. Yung kay Gwen Garcia, inatasan niya ang Philippine Mining Service Corporation at itong Dolomite Mining Corporation na itigil ang kanilang operasyon. Papayagan lang daw ang mga kumpanya na magpatuloy sa kanilang operation
kapag sila'y nagbayad ng tax. Kala ko naman pinatitigil na. Hindi pala. Yung conveyor ng PMSC, yung kanilang planta patungo dun sa barge, may open na area kaya through the wind, dun naaanod ang dolomite. Yan, sabi niya. Over the years at saka sa dami ng volume, na-spread o kumalat siya within 5 kilometers away from the area. Mula dun sa pinagkunan ng dolomite, 5 kilometers yun. Papunta ka ng dagat. Apektado ng dolomite. Namuti yung mga coral reefs, dahil sa dolomite. Ayon sa tagapagsalita ng ano ba ito? Si ba ito nagsasalita? Cebu Provincial Board Member. Bukal pala ito nagsasalita. Bukal ng lalawigan ng Cebu. Yung initial naming nakita, di na siya natural color. Whitish na, tsaka yung mga fish cage. At doon sa seafloor, kahit di naman white sand ang area. Kita ninyo? Pinsala na yan eh. Yung mga fishermen natin, hindi na sila makafish within the area. Hindi na makapangisda. Kailangan nila sa malayo, kahit marami naman sanang fishes doon. Yung livelihood ng fisherman ay talagang naapektuhan. Kaya sila ang dumulog nung narinig yung issue. Mga kaibigan, as early as August of September, nag-send na ang legal office ng probinsya sa Sugbo ng demand letter to comply sa provincial ordinances to ask for a governor's permit, and if they are selling sa local, waste disposal permit. Parang binabaliwala nila ang jurisdiction ng probinsya. Yun. Paano nga? May basbas yan ni Digong nyo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Itong isang tauhan ng National Bureau of Investigation na nakatalagang hepe sa Legal Assistance Section ay inaresto ng kanyang mga kasamahan sa NBI sa kasong bribery at extortion. Ang inaresto po itong si Joshua Paul Capiral pagkatapos ng 3 linggong surveillance o pagsubaybay sa kanya. Alam nyo kung bakit? Ito'y kaugnay nung ginawa niyang pag-absuelto doon sa ilan na sangkot po sa pastillas scheme sa Bureau of Immigration. Ang sabi ng NBI Special Action Unit, this is painful. Masakit ito because he is supposed to be one of us. Dahil siya'y kasama namin dapat, di ba, sa trabaho. Turned out, he sells NBI cases. Ang nangyayari, siya'y binebenta niya yung kaso ng NBI kapalit ng salapi. Ayan. It was not only pastillas, hindi lang pala yung mga ibig sabihin dito, yung mga inimbestiga sa pastillas, tinuturuan niya kung paano makakalusot sa kaso. Ganyan naman sa mga ahensya ng gobyerno natin ngayon meron nahuli sa kanyang mga ebidensya yung
yung mga binangketa niyang kaso. Yun ang term dito eh. Binabangketa niya yung kaso. Merong kaso ng drugs labang kay Kerwin Espinosa. Ito pala bumangketa ron sa kaso na yon. Siningil niya ng 100,000 para maklear, mapawalan sala yung suspect doon hindi makasali doon sa kakasuhan o kaya ano niya yung kaso i-tone down niya et cetera mga kaibigan, di ba sama ano ganyan sa gobyerno. Ito sa NBI ito, di ba? Sa customs ganyan eh. Di ba madimit nating kwento nung araw. Sa customs, halimbawa ikaw ano ka, may transaksyon ka ron. May ilalabas kang kargamento, legal. Kompleto papel, binayaran mo, tama ang binayad mong buwis. Nilabas mo ngayon yung kargamento, ilalabas mo na. Harangin ka na ron. Patingin nga ng papeles. Bibigay mo naman kasi alam mo, bayad ka eh. Di ba? Pleto. Hatakin muna natin yan doon. Siyempre, titignan natin ang laman yan. Naku po. Gaano katagal abutin mo kung bubusisiin lahat yung laman nun? Nabusisi na yun eh. Di ba? Nung araw pa, ganyan eh. Siyempre, ikaw ito, alam mo, magiging delay yan. Kung may nabubulok pa ron, ang importante, hindi magalit sa iyo yung mga importer. Di ba? Aantayin nila yan eh. Alam nila, inilabas, binigyan ka ng pere. Pantrabaho mo eh. Pambayad mo sa buwis eh. Tapos mahabala yung kargamento mo. Kung may nabubulok dyan, di bali wala na yun. Lugi na. Ngayon, mapipilitan ka na maglagay. Yan. Sasabihin sa iyo ng custom. Ikaw legal Gusto mo maging legal ka. Gusto mo magbayad. Gusto mo mapunta yung babayad mo sa gobyerno. Ano gagawin sa iyo ng taga-custom ng mga walang ya? Ganun ang gagawin sa iyo. Ipiting ka. Hanggang sa mapilitan ka, sumuka. Pasusukain ka. Sige, sasabihin sa'yo, ganito na lang. Sa susunod, yung pambabayad mo sa tax, sa amin mo ibigay. Kami na lalakad niyan. Kami na bahala sa kung magkano ibabayad na buwis dyan. Kaya ang nagtuturo na maging smuggler ka, yung custom. Sa Sandigan Bayan, ang tinuturuan yan, mga magnanakaw sa gobyerno. Ang tinuturo nila ngayon, kung magnanakaw kayo, gawin yung malaki. Kailangan plunder. 50 milyon pataas para maabsuelto kayo sa kaso. Dahil kung hindi, makakasuhan kayo. Makukulong kayo. Hahatulan namin kayo. Nakita ninyo lahat ng plunder ang kaso, nakalaya. Kumandidato pa, nanalo pa. Mga kaibigan, yan po ang sinasabi natin eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nakita na ninyo, sinasabi ngayon ni Ombudsman Samuel Martires. Ang kakulangan daw ng testigo laban sa mga korap na opisyal
ang ano ho, nakakasira sa investigasyon ng ombudsman, sabi niya, inihalimbawa niya, halimbawa, yung corruption daw sa Bureau of Customs. May investigators daw cannot gather enough evidence because nobody would like to testify. Kalokohan ho yan. Sino ba kukunin gusto mo maging testigo? Diba? Kayo rin nagtuturo niyan eh. Di ba nauso na sa ombudsman yan, panahon pa nila Mercy Gutierrez? O yung sa ombudsman, pag naglagay ka dyan, pwedeng yung kaso mo, hindi man nila i-dismiss, ipapile nila sa Sandigan Bayan, pero hindi ka na, wala kang dapat ikabahala. Pagdating sa Sandigan Bayan, i-dismiss din ang Sandigan Bayan. Bakit? Hindi airtight yung kaso. Ang gagawin nilang kaso, yung madidismiss. Palalabnawin nila yung kaso mo. Lalagyan nila ng walang basihan yung kaso, sinampa nila. Pero didismiss din. Isa yun sa trabaho nila. Huwag kayo maniwala dyan kay Martires. Sabi niya, kaya wala kaming nahuhuli dahil yung mismong nagrereklamo, takot. Katarantaduhan yan. Di ba ako nga nag-file ng kaso? Asan yung kaso? Martires. Pabusisi mo yung Channel 13. Ako nag-file ng kaso ron. Sa anomalous joint venture agreement ng Channel 13 at ng kumpanya ni Regis Romero. R2 Builders. Ba't wala nangyari? Baka nalagyan kayo. Mga kaibigan, nag-aantay nga ako kailanman yan. Hindi naman hindi totoo sinasabi nito, walang nangyari. Wala akong mangyayari sa atin pag ganyan. Katarantaduhan ho yun. Napaka makapangyarihan ng ombudsman, lalo na gobyerno. Nasa gobyerno, kakasuhan mo. Kaya nga, meron pa nga silang power, di ba, na motu proprio. Kahit walang reklamo, pwede ka mag-initiate ng investigation. Bakit? Isang sulat mo lang yan, Oy, labas nyo nga yung ganitong dokumento. Yung mga ahensya ng gobyerno, tignan ko kung di manginig yan. Ano sasabihin nyo wala? Hindi nyo ginagawa. Binabangketan nyo rin yung kaso. Di ba? Wala akong mangyayari sa atin pag ganyan, sabi niya. Siguro sabi ko nga, i-abolish na lang ang Office of the Ombudsman. Tingnan mo. Kung totoo yan sinasabi mo, di nag-resign ka na. Wala ka na palang mapapala dyan. Wala ka na palang gagawing trabaho dyan Dapat nag-resign ka. Di ba? Palibasa, hindi totoo sinasabi niya. Dapat daw, i-abolish na lang yung Office of the Ombudsman. Totoo yun. Para sa amin, dapat abolish na kayo. Kasi ayaw yung pang umalis kung totoo sinasabi mo, dapat nag-resign ka na. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sipin mo, pagdating sa Manila Bay, mapapansin nyo, gumagamit na sila ng troll ngayon, di ba? Manila Bay issue. Sino itong mga hayop na ito? Sino itong mga hinayupak na ito? Akalain mo troll? Para palitawing tama yung ginawa nila. Tingnan ninyo ngayon. Humulas na po, wala na. Tatambakan nyo ulit. Asan ang pera? Grap na yan Kumibo ba yung ombudsman dyan? Ni Senado nga, walang kibo dyan mga kaibigan
Tingnan ninyo, ang simpleng-simpleng mga walang utak ito ha. Mga gago. Lahat kayo gago. Ha? Sipin mo yang tungkol sa Dolomite, dyan na itinambak dyan sa Manila Bay. Hindi ho ang nagsasabi niyang kritiko na yan ay makakasama sa kalikasan at sa kalusugan ng tao na pwedeng maging sanhi ng pagkamatay ng isang tao na makalanghap niyan, makainom niyan, maraming pwedeng idulot sa kanyang karamdaman yan. Ang nagsasabing masama yan, siyensya, science. Ang isang bagay kasi, pag tinawag mong science, hindi sayang. Yung sa kanila, sayang yun eh. Yung science, pag sinabi mong science, yung Dolomite, may scientific study yan, mga kaibigan, yan ho, science ang tawag. Ibig sabihin, confirm. Hindi tatawaging science yan kung hindi kumpirmado. Tapos, ang magsasabing, hindi masama yan, kamote, na hindi nakatapos ni high school, hindi nakatapos sa eskwelahan ng Inchik. Si Ahan Chen, sinuka pa. Sino pa? Sino pa? Si Mato? Si Presidente Duterte? Ba't scientist ba kayo? Si Presidente Duterte, hindi scientist yan. Ano yan? Biscientist. Bisaya salita niyan. Di ba? Sipin mo yan. Science, pinag-aralan, tapos magsasabing, wala yan, Channel 7. Yung mga announcer nila. Mga kaibigan. Hindi naman nagsabi niya na masama yan eh. Kami. O yung mga pumupuna dyan. Bumabatikos dyan. Saan sila nagbase? Lahat. Sa science. Yung sinasabi na explanation dyan. Yung scientific study na ginawa dyan. Yun ang nagsasabing masama yan. Hindi po mga kritiko. Sa makatwid, mas magaling sila sa science. Di ba? Isip mo, troll ka lang na binabayaran ka lang ng kung magkano. Kukontra mo yung science. Mga kaibigan, napakawalang hiya nitong mga taong ito. Kakapal ng mukha nyo. Hindi na uso sa panahon namin yung ganyan eh. Yung buo loob na sagupain ng bobo yung karunungan. Sipin mo yan. Ayan po, mga kaibigan. Kaya yung sinasabi ni Vice President Leni Robredo, hindi po paninira yun. Kayo naninira. Kayo ang gumagawa ng paninira. Lahat ng sinasabi nyo labang kay Vice President Leni Robredo, kayo gumagawa nun eh. Sabi ko nga sa inyo nung una pa lang, hindi nyo ba alam na kayo ang lumalabas na campaign manager ni Vice President Leni Robredo? Mga kaibigan. Di ba? Sira kayo ng sira. Ang sinasabi nung tao makatwiran, makatarungan, may obligasyon din siya bukod sa hindi lang siya mamamayang Pilipino, Vice President pa siya. Mga kaibigan, katunayan marami na nagawa yan nang walang tulong na nanggaling sa gobyerno. Wala man siyang pwesto. Di ba? Kundi maging spare tire lang. Mga kaibigan, di ba?
Binigyan ng pwesto, kunyari, para magkaroon ng dahilan batikusin siya. Oh, di ba? Ipahiya siya. Sirain siya. Baka hindi lang kasi nalalaman ng pangkaraniwang publiko. May mga bagay kasi na marami hindi alam ng publiko eh. Halimbawa, may mga natatakot ngayon kumandidato. Mga kaibigan. Bakit? Pagbabantaan ka eh. Tatakbo kang presidente. Baka murahin ka. Oh, bakit? Kasi kita mo nga, pinasara nga yung ABS-CBN. Wala na makakakampanya. In-extend yung 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 tawag mo rito, pandemic. In-extend nila yung state of calamity hanggang September 2021. Oh, paano kang kakampanya? Bawal. Akusahan ka nila pag nagsalita ka, sabi, nakakampanya ka, electioneering. Yan. Yan ang mga plano riyan eh. Kasi hindi sila makakalabanan ng parehas sa eleksyon. Parehas na eleksyon. Mga kaibigan, yung totohanang eleksyon. Hindi na nila kaya yon. Bakit? Nabigo ang tao eh. Binigo nila eh. Oh. Siyempre, ang dami nilang atraso. Baka ipa-wanted ng ICC yan. Mga kaibigan. Oh, kaya kailangan nila ng proteksyon. Bakit ba dumidikit sa China yan? Yun na inaasahan niya, proteksyon niya eh. Hindi proteksyon ng taong bayan. Kundi proteksyon sa sarili niya. Mga kaibigan.